Sorry for them dahil obviously nagpagamit sila sa oligarch. Eventually, sira ang product nila sa mga consumers. Yun ang masaklap. Oh, yes. Actually, may isang nag-comment din sa atin dito na nag-work siya sa conglomerate. Sa isang conglomerate, isang malaking multinational corporation siguro. Tapos, meron daw sila mga policies regarding sa mga ganyan na hindi dapat nagpa-participate ang mga empleyado sa ganyan. However, doon nga sa isang video ko na sinabi, hindi man sila nagpa-participate like us na nagsasalita sa social media, pero within their peers, within their offices, talagang indoctrinated sila. Kasi I've been there, done that, I've seen that, and marami akong naging karelasyon na they're telling me kung ano yung indoctrination. And ako yung nagkokontra sa bahay o sa date na hindi mali yung sinasabi sa inyo. It's for the business interest of several. Pagka tumawid ng politika yan, yung interest ng oligarko laging interest nila yung gusto nilang masunod ng mga hawak nilang politiko. O minsan yung politiko ay belongs to that or is a part owner or a shareholder of that corporation, whatever the case may be, ano. Pero tama ka kasi ang mga conglomerate, bumababa ang stocks, bumababa ang value ng shares kapag may mga skandalo. Sa mga ordinaryong tao po na kagaya natin, medyo makaka-relate ka dyan pag nanonood ka ng Korean novela, yung mga may conglomerate, tapos may scandal, may crisis, tapos bababa yung shares ng korporasyon. Sa tunay na buhay po nangyayari yun, nagpapakamatay pa minsan yung mga anak ng conglomerate kapag may na-involve sila sa scandal, tapos nag-suffer ng malaking losses yung company. Ganyan ang banat. So, talaga may effect po yung ginawa nung yung nilabas na video nung biroan ng Procter & Gamble employees. Although sa kanila lang kasi talaga yun, it is meant for them talaga siguro yun. Hindi nila alam na dahil madami ang supporter ni Pangulong Duterte, baka magkaroon ng adverse effect sa kanilang korporasyon.